Chile muna. Yan lang yung mic natin. Sila na yung pa. Okay? Oh, Hana. Harap na sa... Share na lang kayo sa mic. Hallelujah. Sige po. Magsitayo na po tayong lahat habang inaantay po natin ang iba. Okay, hallelujah. Sige lang, habang ready ang mga musician. Ating pag-aawitan, dapat lagi natin isipin ang pag tayo ay maawit, inaaray natin sa Panginoon. Huwag natin pasin yung mga katabi natin. Lagi pag umaawit, lagi nga kausap natin. Lagi tayo nakakonect kay Lord. Amen? Hallelujah. Siyempre, kung natin kakantahin, mahal na mahal kita, Panginoon. Let's start. Pumalakpak muna tayo sa Panginoon. Purihin natin siya ngayong umaga. Salamat, Panginoon.
natin, ang hinahanap ko ay ang Panginoong Jesucristo. Amen? Pray. Yan. Ang umawit na papuri. Count. Mabilis. Mabilis yan. 1, 2, 3. Ang umawit at magpuri sa'yo, makitungod sa pag-ibig mo. Dakit ako pa sa'yo sa sakla. O Diyos, purihin ka, nakita kang talaga. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka, ay di makontento. Sumasamba sa'yo, sagad-sagaran ang kasiyahan. Tunay na nadarama ko. Ang banal na tahanan mo, ang hinahanap ng puso ko. Kailan kaya di kayang bighin? Sa'yo ko lang naman, ako'y malaya na. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka, ay di makontento. Sumasamba sa'yo, sagad-sagaran ang kasiyahan. Tunay na darama, ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka, ay di makontento. Sumasamba sa'yo, sagad-sagaran ang kasiyahan. Tunay na darama ko. Tunay na darama ko. Yes, Lord. Tunay na darama ko. Amen. Hallelujah. Sarap pumawi sa Panginoon. Kaya ngayon, aawit tayo ng malumaning na awitin para sa Panginoon. Yes, Lord, banal na tahanan. Hallelujah.
tayo sa presensya ng Panginoon. Father God, ngayong umaga, kami naririto sa iyong tahanan, sa iyong sambahan, Panginoon, upang umawit at magpuri at makinig na iyong banal na mga salita. Ngayong umaga, salamat sa pag-isip mo sa amin. Salamat sa pagbigay mo ng bagong hininga. At nararamdaman namin ang iyong mga regalo, Panginoon. Humihingi kami ng kapatawaran sa aming mga pagkakasala. Hayag man, Panginoon, o di hayag, walang natatago sa iyo, Panginoon. Kaya, Lord, patawad sa mga nasasabi namin lumalabas sa aming mga bibig, sa aming mga naiisip na hindi magaganda, Panginoon, at maging sa aming mga nagagawa. Lord, pakalinisin mo kami ng iyong banal na dugo at gawin mo po itong kasing puti ng niebe upang kami maging kalugod-lugod sa iyong harapan. Bigyan mo kami ng guidance ang bawat isa, Panginoon. At sa mga wala pa po rito, sila'y ingatan mo, convict their hearts, sapagkat it is the Lord's day, Panginoon. Isang araw lang hinihiling mo upang kami sumamba, Panginoon Jesus. Ano mga nagiging dahilan, mga hadlang, Panginoon, ng kanilang naranasan sa buhay, Panginoon. Sila'y hawakan mo, yakapin mo, Panginoon, upang maramdaman nila ang iyong pagmamahal. Panginoon, sa iyong magbibigay na iyong mabuting salita ang aming Pastor John Francis Carpio. Itago mo po siya sa iyong likuran. Anumang mamutawi at lumabas sa kanyang bibig, ito'y nanggagaling sa iyo. At ikaw ang siyang mataas, Panginoon. Ikaw ang siyang makita ngayong umaga. Bagamat lahat ng iyong mga anak ay may kanya-kanyang pinagdaraanan sa buhay, tunay nga na kapag sa iyo lang kami lumapit, sa iyo lang kami manalangin, at ang plano mo ang siyang masunod sa aming buhay, Panginoon. Bigyan mo kami ng peace of mind. Kalusugan na aming pamilya, walang magkakasakit sa aming mga mentally at emosyon, Panginoon. Hallelujah. Ngayong umaga, Panginoon, luhuban mo na yung banal na dugo ang gawain ito. Anumang gawa ng Diablos Panas o gawa man niya ng tao, we rebuke by your name. In Jesus' mighty name, Panginoon. Kami tagumpay na 2,000 years ago. Victory. We are victory sa lahat, Panginoon, na ginagawa namin para sa iyo. At wala sa amin makakagalaw, Panginoon, sa loob ng simbahan ito, Panginoon. Bigyan mo kami, Panginoon, ng wisdom, knowledge, understanding. At bigyan mo kami ng harmony, Panginoon. Iisa lang ang aming puso at aming isip. Buksan mo ang aming spiritual ears, Panginoon, upang kami magutom at mauhaw sa iyong mga salita. At ito'y madala namin at maisa pang buhay, Panginoon. Yes, Lord, hallelujah. Tunay nga, Panginoon, napakabuti mo. Kaya ibigkas namin sa ating mga bibig ngayong umaga. Magpasalamat ka. Ika'y nakatayo pa ngayon. Thank you, Lord, sa gift of life na binigay mo sa bawat isa. Salamat. Maraming salamat. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank
Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Jesus Christ. Hallelujah. Thank you. Thank you. Hallelujah. Sa iyo lang ang kapurihan ng kalakilaan. Panginoon Yesus. Tayo pong lahat magsabi ng Amen. Thank you, Lord. Okay, habang umaami tayo ng mahal na mahal, kamustahin mo ang mga nasa paligid. Ay, yung nasa kanan, kaliwa. Tanungin mo anong pangalan niya. Hindi mo bata, mag-bless kayo. Yes, mag-bless. Meron kayo yun eh, ganito, Alman. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kasi lang yun, di ba? Mahal na mahal kita, Panginoon. Tapos, kailangan. Panginoon. Good morning everyone. Happy Sunday. Sisimulan natin ang buong linggo. Anong unang araw sa buong linggo? Sunday. Kaya nga, pag tinignan mo yung kalendaryo, anong unang araw na sa kalendaryo? Tignan yung kalendaryo natin doon. Sunday. Dahil sinisimulan natin ang buong linggo, Sunday. At anong dahil ginagawa natin para simulan ang buong linggo, para maging blessing ang Monday hanggang Friday? Sunday tayo nananalangin, umaawit, sumasamba sa Panginoon. Sapagkat sinimulan natin sa blessing eh. Kaya pag hindi tayo nakakapagsimba sa Sunday, asahan mo yan pagdating ng Monday, sasabihin mo, ano ba yan, Monday na naman, nakakatamad. Pero pag alam mo na sinimulan mo ang Sunday mo nang may pagsamba sa Panginoon, ang sarap. Pagdating ng Monday, sabihin mo, thank you Lord sa bagong Monday, thank you sa bagong umaga. Magkaiba yung nagsisimula ka ng sumasamba ka na nanalangin sa Panginoon dahil yung buong Monday, Thursday, Wednesday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, sama mo na Sabado, puro blessing yan. Kasi Sunday pa lang, pinigilan na natin yung mga sumpa, pinigilan na natin yung mga problema, sinabi na in Jesus name. Pinapalayas namin ang mga sumpa o mga negative. O pwede na pala kayo umupo. Thank you Lord. Announcement. Charm. Sister Charm, wala pa natin. Ayan, magandang tayong lahat sa umagang ito at ang pupogi at ang pabango. Ayan. Amen. So yan, maraming salamat. Medyo hindi na Okay na tayo. Let's welcome everybody here. Let's welcome. Pag sinabi ko yung pangalan, papalakpakan natin. Okay po? So yan, let's welcome. Okay. The Ignacio family. Malabahan natin ang bawat isa. The Carpio family. Hallelujah. At ang mga bisita, mga bata, Princess. Hallelujah. Amara. At si Azia. Si Hannah, si Jean. At si Dion. Good morning. At si Sister Maylie. Nakahabol. Sila Austin, Amber, at Mama. At let's welcome our visitor today for today's video. Hello. Hello po, Pastor. Ang pamilya ng... Saan? Saan lang? Saan sila? Naging best sila.
Okay. Family Salvato. Yes. Palabahan natin ang Family Salvato. Hallelujah. Napinamumulaan ni Mami Carla. Yes. Yes. Sister Carla. Nayona. Sino si Nayona? Okay. Si Jay. Okay. Si Nayona. Bakit Jay? Bakit Jay? At si Elise, Nikki. Okay. Welcome, Nikki! Ayan. Welcome po kayo lahat sa Word of Life Worship Center, Caloocan. At kahapon, meron tayong ginanap na Healing Crusade. Pinangunahan ang ating mahal na Pastor Mario Morales doon sa Cainta. At ang nag-speaker po sa ating Healing Crusade ay ang ating Bishop, Tommy Miller. Hallelujah! Ayan, nandun yung poster natin. At grabe, sobrang blessing ang ginawa ng Panginoon sa ating Healing Crusade. Hallelujah! At alam ko na yung mga tumalo doon at kami rin ay so blessed. Next time sila. Next time, makasama namin kayo. Ayan, sabay-sabay tayo pupunta doon. And sa tingin ko, by June, yung ating Pastor Mario Morales at Pastor Raquel, pupunta naman sila dito. Bibisita sila sa atin. By June, tama? By June, ayan. And also, our weekly service here in Word of Life Worship Center, Caloocan. Tuwing Wednesday po, meron po tayong discipleship training. Sa mga nais pong matuto about Bible, sa mga gusto pong magpa-disciple. Okay, may calling, okay? Gusto pang lumalim sa salita ng Panginoon. Yan. Attend po kayo, 3 p.m. po ating discipleship training. And also our Bible study, kung gusto niyo pong magpa-Bible study sa inyong tahanan. Meron po kami, open po kami ng Tuesday and Thursday. Ni-schedule namin kasi may trabaho kasi yung pastor, di ba? So, tuwing Tuesday po, magsabi po kayo or Thursday. And also, our Friday prayer, kung meron po kayong nais pag-pray, or gusto nyo po may kasamang manalangin. Minsan di tayo makapagpanalangin na mag-isa. So, inanayahan po namin kayo. Prayer, corporate prayer dito po sa ating church, 3 p.m. Friday. Yan. Sama-sama po tayong manalangin na pinangungunahan ng ating Pastora Maricel. At ang ating Sabado naman, meron tayong symposium. Doon po tinuturuan ang ating mga kabataan o sa kahit young adults, pwede po kayo magpaturo ng mga instrumento o gusto nyo po kumanta, sumayaw. Ipagamit yung talento nyo sa ating Panginoon. Punta po kayo. 1 p.m. to 3 p.m. Then 3 p.m. to 5 p.m. naman, yun naman yung practice ng ating for Sunday service. Ayan. Kung kayo ay merong talento sa instrumento, do you want to serve the Lord with all your heart, with all your soul, with all your mouth? Inanyahan po namin kayo na sumama sa ating worship team. So ako po ang leader ng ating worship team. Sister Cha, kung nais ko po matuto, dito lang ako, inform me. Andito lang ako. Ayan. And ang ating Sunday service po ay nagisimula ng 10 a.m. So yan, kanina sila, Sister Carla ay ang aga. 8 pa lang andito na sila, kaya nakita nila ang mga, barefoot pa. Sorry, hindi ko nasabi yung time. Eh, ang alam nilang oras, 8. Andito sila, 8 pa lang. Sila yung nag-arrange ng upuan. So nakita niyo, pero po, kung nais niyo po tumulong dahil nakita niyo po ang ating pag-asikaso dito, welcome po kayo. Pwede naman yan, pwede naman yan. Welcome po kayo. So yan lamang, naiyahan ko na, tayo ay dadako na sa ating tithes and offering. Kaya naman, Kuya Zion, Kuya Ash, pakibigay na po ang ating mga sobre. Bigyan niyo rin ako. At ako naman ang mag-aamon. So, di na umalis, dito na. Ako na. Bigyan niyo ako dahil wala. So, sa ating tithes and offering, hindi ko nga alam, ako pala, naalala ko na lang bigla. So, ayan.
Okay po, sino po lahat po ba dito Kristiyano na? Christians na? Sumigaw ng hallelujah! Sino yung mga Christians? Say hallelujah! Ayan, okay. Lahat tayo Christian na dito. Pero paano nga ba ang isang Kristiyano magbigay? Okay? Meron po diyang nakalagay na pangalan. Lagyan niyo pong pangalan, mga ballpens. Ay, eto, ballpen na. Ballpen, bigay mo. Ayan. May pangalan po dyan. Kung ang inyo ibibigay ay tithes, ilagay niyo po dyan. Check niyo na lang. Or offering. Ayan. Lagay niyo rin po dyan. Para po makita namin. Bakit po natin pinapalagyan ng pangalan? Para po malaman namin kung sino yung nagbigay at pinagpipray po namin kayo. Napagpalain pa kayo ng Panginoon sa inyong tapat na pagbibigay sa Kanya. So yan kaya lagi namin pinapalagyan ng pangalan. So tawag po tayo dito. Paano nga ba magbigay ang isang Kristiyano? Okay? Number 1, dapat magbigay ang isang Kristiyano ng may kakayahan. Magbigay ka na may kakayahan. Siyempre magbibigay ka kung anong meron ka. Ano kung wala ka, binigay mo. Ano na, pinangutang mo pa. Siyempre kung ano yung meron ka, yun lang yung ibibigay mo. Hindi ka naman pinilit ni Lord. Okay? Walang pilitan dito. Sabi nga dito sa 2 Corinthians 8 verse 12, basa tayo kung sino may mga Biblia. 2 Korinto 8 verse 12. 8 verse 12. Ang sabi rito, sapagkat kung may hangaring magbigay, kung ikaw may hangaring ka na magbigay, tatanggapin ng Diyos ang iyong kaloob ayon sa iyong makakaya at hindi ayon sa hindi ninyo kaya. Okay? Kung ano lang po ang inyong kaya ay naibigay sa Panginoon, yun lang yung tatanggapin niya. Sabi nga niya yung kaloob mo kasi gusto mo naman talagang magbigay Diba? Katulad nga doon sa may balong babae na nandun sila sa simbahan, yung mga dumadato, mga riches na talagang binibigay, Pero anong napansin ni Jesus? Ang pinansin niya, yung babae, nagbigay ng kakaunti. Pero ano yung kakaunti na yun? Yun na lang yung meron siya At gusto niyang magbigay. Okay? At yun ang kakayahan niya kasi yung meron siya No, yun yung binigay. Ano sabi ng Panginoon? Higit na pinagpala ang babaeng yan kesa yun sa mga mayayamang nagbigay. Okay? Kaya naman, tatanggapin ng Panginoon anumang inyong kakayahan at kaloob sa Kanya. Okay? Number 1, ang magbigay ng may kakayahan. Number 2, magbigay ng may kagalakan. Okay? Masaya yung loob, hindi ka napipilitan, hindi yung pagtukol mo pa lang sa ano. Pagpait, Kuryente, pero binigay, huwag ganun. Pero sabi niya, magbigay ka ng may kagalakan dahil sabi sa 2 Corinthians 9 verse 7, ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa kanyang pasya. Okay? Nagpasya ka sa puso mo, hindi ka pinilit ni mama o ni papa, sarili mong pasya. Okay? Maluwag sa loob at hindi napipilitan. Sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Okay? Di ba tayo kapag tayo ay nagbibigay sa isang kaibigan, magbibigay tayo ng regalo. Di ba pinag-iisipan natin? Tapos, kailangan, alam mo ito pa yung pinaka-twist nun kailangan alam natin na magiging masaya siya pag binigay natin. Di ba hindi tayo basta-basta nagbibigay ng hindi niya gusto, hindi niya type, di ba? Nagbibigay tayo, kaya magtatanong pa tayo, anong gusto mo? Damit, sapatos, anong kulay, di ba? Magtatanong pa tayo ng mga specific na ganyan para lang maging masaya yung pagbibigyan natin. So dapat pag nagbibigay tayo, ganun din. Magalak tayo, maging masaya tayo kung ano yung ibinibigay natin sa Diyos. Sapagkat sa Diyos natin ang ibinibigay Sabi nga lahat ng bagay sa mundo ito, kahit nga buhay natin sa Diyos yan Kaya naman, ano ba yung pagdadamot natin sa Diyos? Lahat naman ng bagay nito sa Kanya. Diba? So yun, dapat magbigay ka ng may kagalakan. At number 3, magbigay mula sa puso. Puso.
Okay, magbigay tayo mula sa puto. Sabi dito sa Colossians 3 verse 23 verse 24. Colossians 3 verse 23 to 24. Ay, dito na ang tatapos. Ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao. Sapagkat si Kristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo at alalahanin ninyong pagkakalooban kayo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan niya para sa iyo. Okay? Merong gantimpala na ibibigay ng Panginoon para sa iyo kung magbibigay ka ng buong puso. Hindi nga lang sinabi dito magbigay eh. Yung lahat ng ginagawa mo, isipin mo na hindi mo to ginagawa. Example, nagbubugas ka ng plato dahil inutos ni mama. Hindi mo dapat isipin na, ay, inutos ni mama yun, magbubugas ako. Isipin mo na para sa Diyos yun. Magagalang ang Diyos, nakikita niya kung ano ginagawa mo. Gumagalang ka, may respeto ka, sumusunod ka sa magulang mo. Akala mo yung paghugas ng plato, basta gano'n lang. Hindi, nakikita ng Diyos ang ginagawa mo. At bibigyan ka niya ng gantimpala na para sa iyo. Kaya naman, itaas natin mga sobrang pahingi po ako, Kuya. Okay? Okay, little testimony. May oras pa naman konti, right? So yan, sa pagbibigay natin sa Panginoon, dito kasi, ang nakasanayan namin, kapag kami nagbibigay sa Panginoon, tataas namin yan. Ngayon, pag nagtaas kami, nagpipray kami ng specifically kung ano yung gusto namin matanggap sa panahon na to. Yung kailangan mo. Hilingin mo. Okay, hinihiling namin na parang kang naging wishing well. Di ba? Pag wishing well, may piso, gano'n. Tapos, pray mo yung gusto mo, tapos ibabato mo, di ba? Lalagay mo gano'n. Parang gano'n yung way. Pero, ngayon, mag-pray ka ng prayer na alam mo kapag ka nag-pray ka, you honor the God. Kumbaga sa prayer mo na yun, ino-honor mo ang Diyos. Sa testimony ko kasi ganun. I have prayer na yung mama ko kasi, yung mama ko yung kaninang dumating. Breast cancer survivor po yun. 18 years ago, bago pa magsimula yung ministry ko sa church, 18 years na po ako sa ministry, I pray to the Lord na yung mama ko ay umaba pa yung buhay. Kasi hindi ko rin, parang ano pa ako nun 10 years old, 11, gano'n. Hindi ko akalain na pwede palang mawala, nasa na lang yung buhay. Kasi wala pa akong ano sa, wala pa akong alam sa mamamatay, may namamatay yung buhay. Basta alam ko, patay, buhay. Mama may laro patay, buhay, alis kayo, mga ganyan. Pero wala akong alam. Pero nung time na yun, nagpa-chemotherapy yung nanay ko, naglagas na yung buhok niya, doon ko lang talaga nag-sink in sa akin na Nakalbo ba? Oo. Nakalbo talagang, nasa bahay siya, tapos nagaganyan-ganyan pa siya ng hair niya kasi nga naglalagas na. Sabi ko, parang iba na yun. Parang hindi na yun. May na-realize ka na. May na-realize na ako na, hala, mawawalan pala ako ng nanay. So, nag-pray ako. Lagi kami merong prayer box. Magsusulat ka ng prayer mo doon. Laging ang prayer ko, Lord. Tapos every time naaawa ko, Lord, ang prayer ko, habaan mo pa ang buhay ng nanay ko. Huwag mong kunin. At ibibigay ko ang buhay ko sa'yo. Yun yung sinasabi ko na kailangan pag nagpipray ka, merong dapat nag-honor, may honorable si Lord sa'yo. Parang gano'n, parang kapag sinagot ko yung prayer mo, itataas ako. Gano'n. Kapag sinagot ko yung prayer mo, ipapagamit mo yung buhay mo. Gano'n eh. Merong parang merong matatanggap si Lord dun sa prayer na hiningi mo sa akin. At sa totoo lang, kahit na may plano akong sarili, pero dinadala niya pa rin ako dito sa ministry. And etong mga nakaraan, I don't have any purpose. Parang feeling ko, nagkaroon ako ng
medyo parang nade-depress ako. Nawalan ako ng gana sa lahat. Nawalan ako ng gana na yung mga anak ko, hindi ko na, yung dati kasi ako, hindi ako umupo. Yung mga anak ko na yan, lagi yung asikaso. Kasi pag umupo ako, may dedede sa akin. So wala na akong pahinga. Ang ginagawa ko, na gagalaw-galaw ako. Pero ngayon, parang feeling ko kahit wala akong ginagawa, pagod na ako. Tapos parang, nagkwento ako sa asawa ko kasi parang syempre wala naman siyang alam sa nararamdaman ko eh. Katabi. Bigla na lang ako naiyak. Sabi niya, ba't ka umiiyak? Ayaw na umiiyak ako eh. Sabi ko, wala na akong purpose. Parang, ano na ako? Naiyak na lang ako. Ano na ako ngayon? Pero gumagano ako sa ministry, hindi ko alam. Ano na ako, Lord? Wala akong purpose eh. Sabi niya, gawin mo lang yung ginagawa mo. Malalaman mo rin yan. Amen. Tapos, pagka bigla na lang ako, pinano ni Lord, magpabasa ako ng Biblia. Meron ako nasa notebook ko. Anong purpose mo? Ang sabi niya sa Psalms, bumalik ka dun sa tayo, parang akong pinalik na. Sabi mo, pag pinagaling ko yung mama mo, bibigay mo yung buhay mo sa akin. Parang doon ko na yung purpose ko pala, purihin ka, Lord. Sampahin ka pala, Lord. Yung pala yung purpose ko. Parang hinalin ako na, yung pala, Lord. Salamat, pinalik mo ko ulit ha. Salamat, Lord, dahil pinaalala mo sa akin na yung purpose ko pala is to honor you. Kasi yun yung hiniling ko eh. Binigyan mo ako ng nanay, ngayon survivor 18 years. At ahaba-haba na Lord yung buhay niya dahil nagpapatuloy ako eh. Amen. Hallelujah. Kaya naman taas natin yung sabri natin. Ihiling natin sa Panginoon. And let's go back to the reset. Ano yung sinabi mo sa Lord nung unang beses na na-encounter mo siya? Reset, format. Bibigyan ko po kayo ng 10 seconds to pray to the Lord. Salamat, Panginoon, sa biyaya. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father. Holy Spirit. Hallelujah, Lord. Sa mga nagtaas ng kamay, sa mga panalangin, Lord, na sa puso nila, Panginoon. Mula sa puso, sa isip nila, Lord God. You listen to it, Lord God. Naririnig mo ngayon, Lord God, ang pagsusumamo, ang bulong ng panalangin, Lord. And you answer that prayer right now, Lord God. In Jesus' name. Jesus. Ikaw ang nagtalaga ng araw na ito at ikaw, Panginoon, ang may plano sa bawat buhay na naririto. Kami iyong pinili, sabi mo, Panginoon, sa John 15. Kami mga sanga mo, Lord God, at kami pinili mo na narito, Panginoon, upang sumampalataya, upang muling ma-revive, ma-restore ang aming pananampalataya sa iyo, Diyos. Kaya naman sa umagang itong pagpalain mo ang bawat isa, Panginoon. Their strength, renew their strength. Restore the spirit, Lord God. At ikaw, Panginoon, ang may taas muli sa kanilang mga buhay, Panginoon. Yes, Lord. Ikaw ang makita ng bawat isa, mag-ilaw, Panginoon, sa kanilang tahanan, O Diyos. Maging asin, Panginoon. Maging kasiyahan. Ibalik mo yung kasiyahan na nawala sa kanila, Lord God. The peace, Panginoon. Ang kapayapaan, ibalik mo sa kanilang mga isipan. Yes. And let the anxieties and worry live on to you, Lord God. At isipin namin, Panginoon, na lagi mo kami, Panginoon, sinasamahan at kasama ka namin, Panginoon, sa lahat ng aming ginagawa. At ipaalala mo sa amin na lahat ng aming ginagawa ay ginagawa namin para sa iyo, Panginoon. Bigyan mo ang bawat isa, Panginoon, ng puso, isip, Panginoon, na ikaw ang sinasabad din natin. Yes, Lord Jesus. Lord, pagpalain mo nga ng siksik, liglig, at nag-umapaw ang bawat isa na handang magbigay mula sa puso, may kagalakan at may kakayahan, Panginoon. Mga pagpapala na hindi nila aakalain, Panginoon. Relationship, Panginoon, i-restore mo sa bawat isa, Panginoon. Pagpapala sa pinansyal, Panginoon. Mga utang ay mabayaran, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang magpakita ng mga milagro
dito, Lord God. Nakasama ka namin. Maraming salamat. We give you all the praises and glory. Sumigaw ng Amen! Hallelujah! Magbigay po tayo sa Panginoon. Habang naawin ito. Thank you, God. Sinasabi ng salita ng Diyos, siksik-titig at umaapaw, ang siyang iyong naranasan pag nagbigay, sabayan mo natin ang ulitin. Magbigay ng may kagalakan, magbigay ng mula sa puso, magbigay ng may pagmamahal, kung ano ang iyong tinanim, siyang aanihin. Magbigay ng may kagalakan, magbigay ng mula sa puso, magbigay ng may pagmamahal, kung ano ang iyong tinanim, siyang aanihin. Amen! Hallelujah! Tayo dumako na sa salita ng Panginoon. Pangungunahan ng ating mahal na pastor na si Pastor John Francis Carpio. Palapakan natin ang Panginoon sa buhay ng ating pastor. Hallelujah! Amen. Okay, sige, bigyan ko kayo time ha. Inom tubig, relax. Huwag kayo mag-alala, may kilang ako mangaral. Hindi mabilis. Ay, hindi matagal, no? Amen. So, talagang mainit talaga ang panahon. Ayan, nagdagdag ako ng electric fan. With the grace of God, kung gawing aircon ni Lord yung lugar na to, hindi natin mapipigilan. Kaya ini-imagine ko, sabi ko, Lord, naka-Amerikana ako. Kumbaga, ang father ko rin kasi mahilig mag-ganto. Sabi ko, pa, hindi naman aircon yung simbahan natin, naka-Amerikana ka pa. Sabi niya, maghintay ka lang. Darating tayo dyan. Patuloy lang tayo sa paglilingkod, patuloy lang tayo sa pagsamba sa Panginoon. Minsan may mga part tayo ng buhay natin na nasa set aside natin ng Lord eh. Diba? Pero lagi natin tandaan, kasama natin siya kahit saan. At glory to God, ako sa trabaho, kahit pa paano, recognize ako na pastor. Magmula sa OM yan, hanggang sa PL, hanggang sa mga agent. Pastor tawag sa akin. Pero hindi ako agresibong pastor eh. Hindi ako yung pastor na pipilitin kita magsimba. I will let the Lord Jesus Christ move and the Holy Spirit speak to you. Tapos papasok kayo magsisimba dito dahil yung Holy Spirit ang kumuusap sa iyo. Yung kanyang salita. Dahil ayoko mangyari na ikaw ay tumanggap sa Panginoon, nagbago buhay mo, tapos nag-testimony ka dito. Ako ay nagbago buhay sapagkat si pastor, pinilit ako magsimba. Na kay pastor yung glory. Hindi. Dapat all the glory is sa Panginoon. Kaya ka nagsimba dito, hindi ako pumilit sa iyo. Kaya ka nandito sa likod na ito sapagkat ang Panginoong Isus ang nagplano at nagtahi ng mga bagay-bagay para makarating ka dito. Kasi gusto ng Panginoon marinig niya ikaw tumatawag sa Kanya. Mahirap yung pinilit lang. Katulad ko, ako po yung anak ng pastor. Ang tatay ko nagpapastor for 40 years. Hindi pa ako pinapanganak, pastor na siya. Kaya lalo siya naging matibay maging pastor sapagkat siya ay baog. Ang nanay ko rin ay baog for 11 years. Okay lang yan, okay lang yan. Okay lang yan, John. Okay lang yan. For 11 years, sila nagpakasal at nagsama, hindi sila magkaanak. And sabi nga ni Char, balikan mo yung purpose. Balikan mo yung mga bagay na bakit ka nandito sa church. Ako,
pinanganak ako, baog ang mga nanay at tatay ko. Kaya nga sila nag-ampon ng kuya ko, lalaki. Mamimit niyo yun in time. And nung pinanganak yung aking kuya, actually ako pa nakaalam na-ampon siya. Ako. Kasi nung ako ay mag-a-apply ng trabaho, syempre sa tamang edad na ako, ang unang mo pupuntahan pag ikay magtatrabaho na, anong unang valid ID mo? Birth certificate, di ba? Kaya sabi ko, nung mag-apply na ako, sabi ko, Ma, asan yung birth certificate ko? Kasi kailangan ko yun sa SS para makakuha ko ng E1, di ba? Yun ang unang dokumento na masisimulan mo pag magtrabaho ka. Yung SSE1. Sasabihin ng SS, kailangan ko yung birth certificate mo bago ka magkaroon ng E1. So pumunta ako kay Mama, Ma, yung birth certificate ko kailangan ko. So pumunta sa akin si Mama, binigay yung birth certificate. At pagtingin ko sa aking birth certificate, naka-check. Nakalagay doon, firstborn. Sabi ko, di ba pangalawa ako? May kuya ako Dapat secondborn, di ba? Sabi ko, Ma, bakit firstborn? Ayun na, umamin na si Mama. Sabi, anak, may aminin ako sa'yo. Yung kuya mo ay inampun namin. Kaya ka firstborn dyan, yung kuya mo ampun. Ikaw talaga yung firstborn. Ako pala talaga yung kuya talaga sa lahat. Sa buong buhay ko, nag-graduate ko ng high school, ang aking mindset, ako ay pangalawa. Middle child. No? Kaya ang aking utak, hindi kuya. I am irresponsible ako. Hindi ko pinakalagaan yung aking pag-aaral, hindi pinakalagaan yung kapatid ko. Kasi pag kuya ka, pag panganay ka, di ba ang mental, ang isip mo, pag wala si nanay, wala si tatay, ako ang mag-aalaga, ako magbabantay. Ako hindi ako ganun. Kasi nga ang isip ko, pangalawa akong anak Nung nalaman, wala panganay pala ako. All of this day in my life, hindi ko alam na panganay pala ako. So, ang ginagawa ko doon ay glory to God. Nung nalaman ko, ako pala ay isang prophecy baby. Mahabang story yun, basahin niyo na lang yung nakadikit dyan. At ako ay galing din sa buhay na wasak. Naligaw ako, hindi ako lumaki sa buhay ng aking ama't ina. Lumaki ako sa lola at lolo. Ako isang Jeprox. Lahat ng gusto ko, very good, apo. Gumawa ka ng mali, very good, apo. Kahit mali yung ginagawa ko, very good pa rin. So talagang laki sa layaw. Pangalan ko is John Francis, pero ang aking pangalan ay Jeff. Saan punta yung John Francis sa Jeff? Ang layo. Yung pala, kaya pala Jeff kasi Jeprox. Laki sa layaw, Jeprox. Lahat ng gusto ko nagagawa. Naging part ako ng mga gang, 3 gang ang sinalihan ko, naging leader ako. And then yung pala, proseso pala yun para maging leader ako ng church. Diba? Kaya, ang mother father ko nasa langit na. At isang share ko lang sa inyo, kung meron kayong mahal sa buhay na namamatay, sabi nga ng Panginoon, hindi yan namatay, natutulog lang. Diba? Pinakasikat na verse sa Bible, yung Jesus wept. Umiyak si Jesus, diba? Sabi ng mga kapatid ni Lazaro, Panginoon, patay na si Lazaro. Lungkot nila lahat Sabi ni Jesus, hindi siya patay. Natutulog lang. Walang naniniwala sa kanya yung mga disciple. Si Jesus, dito patay. Natutulog lang daw. 4 days na nabubulok Pero sabi ng Panginoon, gigisingin ko yan. Mabubuhay yan. Lahat na sa paligid ng Panginoon ay walang pananampalataya ng oras na yun. Ultimo disciple. Ultimo si Maria Magdalene. Wala. Lahat ng disciple, lagi sinasabi. Sabi ng Panginoon, mabubuhay yan. Sabi naman, hindi siya namatay. Sabi naman ni Maria Magdalene. Oo nga po, hindi nga po siya. Dahil bubuhayin niya siya sa mga huling araw. Sabi ko ngayon, kung siya bubuhayin. Kaya yung verse na yun, na sikat, yung verse na sinasabi, Jesus wept, naiyak siya doon dahil hindi malungkot si Jesus. Naiyak siya sa sobrang inis at galit niya dahil walang naniniwala sa kanya na si Lazaro ay bubuhayin niya. Hanggang sa huli, sabi ni Jesus Christ, buksan niyo yung libingan. Yung bato, ayaw pa rin makinig niya Hindi po pwede. Nangangamoy na po.
Mabaho na. 4 na araw na eh. Mabaho na yan. Panginoon, huwag kayong magbiro ng ganyan. Patayin na yan. Sabi ni Jesus Christ, walang pananampalataya itong mga nasa paligid ko ah. Wala kayong faith. Buksan niyo yan. Nung binuksan, lumabas si Lazaro. Lahat ng tao doon ay nagulat sa nakita nila. Actually, yung situation na yun ay preparation because ang susunod na mangyayari ay si Jesus Christ naman ay papako sa krus and then mamamatay and after 3 days siya ay muling mabubuhay. Preparation pala yun. Kasi tingnan mo yung araw na yun, si Jesus Christ yung nagsasabi, sila niniwala eh. So, prepare yung mga disciple at mga tao noon na kaya pala ng Panginoon bumuhay ng mga patay. Kasi sa lahat ng pinakamahirap paniwalaan ay yung patay na buhay, di ba? Kaya nga, sabi ng Panginoon, ito preparasyon to. Kailangan ko ihanda itong mga disciple ko. Dahil mawawalan ng faith to. Kahit kayo yung disciple no, mawawalan kayo ng faith. Si Jesus Christ namatay. Nasa ng mga disciple, tumakas sila. Nagtakuhan sila. Anong paniniwala nila yun? Nagsama-sama sa isang kwarto, nagtatago sila, nakasara lahat ng bintana at pinto, at sila yung nagtatago dahil natatakot sila dahil baka sila naman sunod na papatayin ng mga Romano. Hinahanting sila. Pero nagulat sila, ang Panginoon nandun. Sarado yung bintana, pinto, wala naman daanan, pero andun ang Panginoon, nagliliwanag, halos tinitignan nila yung mukha, nagliliwanag ang Panginoon, nabuhay ng agmuli ang Panginoon, palapakan natin ang Panginoon. Eh, merong isang late. May late. Huling dumating, sino yun? Si Tomas. Dumating si Tomas, eh, buhay. Ano ba yung paguluhan? May dumating daw. Sabi na, si Jesus. Hindi ako naniniwala dyan. Wala akong faith si Tomas eh. Hindi naniniwala. Hindi ako naniniwala si Jesus yan. Parang isip-isip siguro ni Jesus. Asan yung pananampalataya nito? Advance naman, sinabi ko sa inyo, after 3 days, mabubuhay ako eh. Bakit nawala na? Pero nagalit pa si Jesus Christ kay Tomas. Kasi ang ugali ng tao, ganyan eh. Pag may mga bagay na hindi nasusunod at hindi nagagawa, na gusto mong gawin, hindi mo nagagalit ka, di ba? Pero si Jesus Christ hindi nagalit. Si Jesus Christ pa yung lumapit para palakasin yung pananampalataya ni Tomas. Nangihina si Tomas eh. Nawawala ng faith. Sabi niya, Tomas, lumapit ka dito. Pero kung sa iba yun, baka pagalitan pa yun. Walang hiya ka, Tomas ah. Kasama kita, disciple kita, tapos ngayon sinasabi ko, kung Jesus na buhay muli, wala kang pananampalataya, hindi ka rin niwala. Pero hindi eh. Mapagmahal ang Panginoon, sabi niya, hey, Tomas, lumapit ka dito. Sabi niya, akin yung daliri mo. Kasi nag-challenge si Tomas, diba? Sabi niya, hindi ako maniniwala hanggang itong daliri ko, hindi ko napapasok sa pinagpakuha ng butas ng kamay. At yung butas ng tagiliran kasi tinusok ng sibat, diba? Sabi niya, lumapit ka. Tinusok niya yung daliri dito. At yung kamay niya, akin yung kamay mo. Si Tomas po ay napaluhod. At siya ay napaluhod at sinabi niya, Panginoon ko, Diyos ko. Pinigilan ba ni Jesus? Sinabi ba, hindi, tumayo ka dyan. Hindi ako ang Panginoon, hindi. Sabi ng Panginoon, ang naghayag sa'yo ng kaalaman na yan ay ang Diyos, Amang nasa langit. Kaya nga, kung kayo ay nandito at naniniwala kayo sa Panginoong Jesus, hindi yan sa inyong sariling kakayanan. Hindi yan base sa inyong sariling isip o puso. Okay? Para hindi kayo magmamalaki. Ay, ako mas malakas pa na ng palataya ko. Hindi ganun yun. Kaya kayo nandito because God, Father in heaven, gives you that faith. Bigay ng Diyos yung pananampalataya mo eh. It's a gift. Kaya nga sabi, hindi lahat nakakaunawa. Kahit ipaliwanag mo pa sa labas yung salita ng Diyos, with flying colors pa yan. Naganda pa ng paliwanag mo, mga ka ng Panginoon. Namatay siya sa krus. Pero sabihin sa'yo ng tao, ha? Okay. Hindi wala nang dating eh. Pero yung talaga binigay ng Panginoon sa puso, sa isip niya ng pananampalataya, ang Diyos na nagbigay, ang Diyos na nagtalaga, talagang ramdam na ramdam yung katotohanan ng salita. Kaya kung ikaw ay nandito at ikaw ay tinawag ng Panginoon, pinili ka niya upang magkaroon ng pananampalataya sa Kanya, i-treasure mo yan. Hawakan mo yan. At kaya tayo nagsisimba para laging malakas yung faith natin. Mahirap humihina yung faith natin, tapos magugulat na lang tayo, dati tayong born again Christian, tayo sumasamba sa Panginoon, tapos biglang bukas makalawa, iba na naman ang paniniwala
paniniwala mo. Sabihin mo, hindi, atheist ako eh. Ang gulo mo naman. Mahal mo ang Panginoon, umaawit ka, sumasampa ka sa Kanya, tapos ngayon, iba na ng paniniwala mo. Ibig sabihin, humina yung pananampalataya. Kaya lagi yung dalhin dito yung mahal nyo sa buhay. Anak nyo, nanay nyo, tatay nyo, lahat, dalhin nyo dito. Kaibigan nyo, para nakakarinig sa salita ng Diyos at lumalakas yung pananampalataya nila. Kasi marami namang Christian dyan, kahit sa trabaho ko, maraming Christian dyan eh. Pero mahina na yung pananampalataya nila. Bakit? Hindi na kasi sila nakakarinig ng salita ng Diyos. Kaya masabi, hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, bagkus nabubuhay din sa salita ng Diyos na namumutawi sa kanyang bibig. Kaya kung kayo ay hindi na nakakain ng salita ng Diyos, ang mangyayari sa inyo ay kayo magiging patpatin, payatot ang inyong espiritu. Di ba pag ang tao di kumain, nangihina, tapos tulak mo gano'n, no? Ano nangyayari? Inangina, walang kain, 1 linggo na. Malakas pa ba yun? Pag tinulak mo yun, baka tumaob ka agad eh. Ganon din ang inyong espiritu at kaluluwa pag di nakakain ng salita ng Diyos. Madaling matulak, madaling tumumba, madaling madaig ng bisyo, madaling madaig ng kasalanan, problema, pagsubok. Tulak lang kayong ganon, tumba kayo. Bakit? Wala yung faith nyo, mahina eh. Kaya pakainin natin ang ating mga espiritu at kaluluwa. So, palakpakan nyo yung mga sarili dahil nandito kayo sa lugar na to upang tayo mapalakas sa ating pananampalataya. Amen? Mapapansin mo yan pag may nakausap kang Christian na nakilala mo, pag kinausap mo, mararamdaman mo eh, kasi ikaw ang lakas ng pananampalataya mo, kakakain mo lang ng salita ng Diyos. Eh. Pag nakakausap ka ng Christian, mga hindi na nakakapagsimba ng mga 1 linggo, 2 linggo, 1 buwan, makikita mo yung puro problema yung sinasabi. Hihina na nga ako eh. Parang ayoko na nga mabuhay eh. Ikaw naman yung malakas sa pananampalataya, babahagian mo. Magsimba ka, palakas ka. May mga problema pero kaya lampasan. Diba? So, always remind ourselves. Dito sa ating church, sa Word of Life Worship Center, Caloocan, ay nasa, i-click mo nga pa, mahal, i-click mo nga itong home. Ito po, mahal, home. Yan. Tapos, click mo po ito, mahal. Dito. At ito si Pastor Mario, ang ating pastor sa Cainta, Word of Life. At itaas mo, scroll. Next mo yan. Ayan, ay hindi yan. Ito ba yun? Ayan, click mo yan. Nandiyan po kami kahapon. Sa Cainta. At dumating po ang founder ng Word of Life Worship Center Caloocan. Sige. Full screen. Kahit wala ng sound, ako nang bahala. Click. Ang daming tao. Mute mo na lang, mute. Pinag-pray po ng ating pastor ang lahat ng mga tao dyan na may mga sakit, may mga cancer, may mga bulag, pipit, bingi, mga karamdaman, anuman, at hindi lang yun. Kahit sakit sa espiritual, may dinadamdam na problema, may mabigat sa kanyang buhay, iniisip niya, tinanggal lahat yan ng Panginoong Isus. Kasi sabi ng ating pastor, hindi ako ang Panginoong Isus, ngunit siya ay nag-command sa mga pastor, kung sino man ang patungan ng kanyang kamay, ay gagaling sa karamdaman. Hindi lang physical na karamdaman, spiritual. Ayan, pinag-pray lahat yan. Mga bata, kabataan. Kaya masarap na makasama dito sa ating Miracle and Healing Crusade. Gusto niyo ba magkaroon ng ganyan dito? Miracle and Healing Crusade? Kausapin natin ang ating pastor. Magkakaroon tayo dito, Miracle and Healing Crusade. Iimbitahan natin yung ating pastor pumunta dito at tayo pag-pray. Palakas. Lagi natin gagawin yan. By June nga, sabi ng ating Sister Charm, by June, bibisita sa atin ang ating buting pastor. Ayan. Okay? So mga, pakipost. Okay, meron na lang po akong 10 minutes o ano? Anong oras na ba? 11. Ang oras kasi ng ating simba ay 10 a.m. hanggang 12. Okay? Nangyaring aga ng sister. Ang aga ni sister. Pero next alam mo na, makakapag-asikaso pa kayo sa bahay. Pero kahit pa paano, kahit maaga kayo,
ay masaya ako dahil nakatulong kayo sa pag-set up ng church. Kasi ang simbahan natin, transformer to eh. Pagdating ng tapos ng simba, lahat yan, ligpit yan. Tapos may tinuloy effort. Tapos pagdating ng linggo, umaga, si-set up namin yan, alas 7 ng umaga pa lang, set up namin yan. Bumuka simbahan ulit. Ganun pa lang tayo ngayon eh. Darating ang time, magkakaroon tayo ng sarili nating lugar. Na aircon! O di ba? Kahit 1.5 na aircon lang, pwede na eh. Presko na yun eh. O 2 horsepower. Darating tayo dyan. God will make a way. Gaganda lugar natin, mas malaki. At kasi mas maraming kaluluwa ng papasok eh. Marami ng kaluluwa na nangangailangan ng salita ng Diyos. Darating tayo dyan, in God's time. So ito po, maikli lang po itong i-share ko, pero napaka-importante. Maikli lang, pero importante. Mga kabataan, makinig rin. Ang title po nito ay Forgiveness. Sino dito, okay, simula na po ako ha. Sino dito ang nagpapatawad? At sino dito ang hindi kayang magpatawad? Sabi dito, the path o ang daan sa kalayaan at buhay na walang hanggan ay pagpapatawad. Kaya kung kayo ngayon ay isang tao at meron kayong kagalit, meron kayong kinaiinisan o kaaway, o may nakagawa sa inyo ng mali. Sa akin, ang dami nakagawa. Pag nakikita mo pa lang yung mukha, parang gusto mo ng ano eh. Di ba? Pag hindi mo nga tinignan, dumaan lang sa'yo, alam mo na aninag mo, siya yan ha. Siya yan eh. Dumaan lang na gano'n eh. Sigurado ako siya yan. Hindi ako papansinin yan, tignan mo. May mga gano'n eh. Nung nangutang, grabe mamansin. Ngayon may utang, ayaw mamansin. Aba, iba. Eh, hindi ka pa naman naniningin dahil mabait ka. Yung bait mo, nawala na. Napagpabago yung ugali. Huwag tayo magpatalo. Yung kinaiinisan natin, minsan yun na nagiging tayo. Di ba? So, dito sa ating topic, ay meron tayong mga katanungan. Number 1, have you ever struggled to forgive yourself? Yan, dito na tayo muna pupunta sa ating sarili. May mga tao hindi nila mapatawad ng kanilang sarili. Sarili na mismo sinisisi yung sarili. Ayun no? Have you ever struggled to forgive yourself? Number 2, is there someone you still find hard to forgive? Number 3, how do you feel when you know God has forgiven you? Di ba? Ano pakiramdam na nalaman mo na pinatawad ka ng Diyos? Di ba ang gaang? Then, why do you think forgiveness brings freedom? Yan ang mga dapat mong isipin. What happens if we refuse to forgive? Ano mangyayari kung pigilan mo na magpatawad yung sarili mo? Sino magsasuffer? Sino di ba? Nasaan yung kabigatan? Nasaan yung kabigatan, di ba? Sa Matthew chapter 6 verse 14 to 15, sabi dito, for if you forgive other people when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive others their sins, your Father will not forgive your sin. Galing sa Bible, sa Matthew chapter 16 verse 14. Sa Tagalog, sapagkat kung inyong ipatatawad mga kasalanan ng mga taong laban sa iyo, patatawarin din kayo ng inyong Ama na nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo ipapatawad ang mga kasalanan ng iba, hindi rin kayo patatawarin ng inyong Ama na nasa langit. Malinaw na kailangan tayo magpatawad. Hindi ko na kayo ipipinpoint na kasi alam ng Diyos ang lahat ng bagay. Alam niya ang laman ng isip mo, puso mo. Kaya kung ikaw ay meron pang unforgiveness, patawarin mo na. Unforgiveness sa iyong sarili, or unforgiveness sa ibang tao, patawarin mo na yan. Sabihin mo, pinapatawad ko na po.
Yung relo natin, parang ano, patatawarin ko ba yung relo na yan? Wala sa tamang oras eh. Okay. Number 1 is forgive yourself. Patawarin ang sarili. Number 2 is forgive others. Number 2. Tandaan ha? And number 3, very important, forgiveness that comes from God. Madali na pala eh. Patawarin mo ang nagkasala sa iyo, patatawarin din ng Diyos. Sabihin natin, tinanggap mo ang Panginoon, Lord, patawarin niyo po ako sa mga kasalanan ko. Ako po'y nakagawa ng mali. Salamat Panginoon, pinatanggap kita sa buhay ko. May bagong buhay na ako, may buhay na walang hanggan. Tapos pag uwi mo ng bahay, napadaan yung kaaway mo. Kulang na lang, murahin mo harap-harapan. Tapos gumagano'n ko pa ng kamay. Oh. Pero galing ka sa church, Lord, patawarin mo. Pero nakita mo yung kaaway mo. Hindi pwede yung ganun. Guys, hindi pwede yung ganun. Kung maaari, ikaw pa yung lumapit. Ito, pinapatawad na kita. Pero may utang ka pa rin sa akin. Hindi ibig sabihin natawad kita, wala ka ng utang, grabe ka. Hindi, sa tingin mo, ano mo? Babayaran naman kita eh. Ibig sabihin mo, lagi mo naman sinasabi yun. Sabi mo, o sige, kung kailan ka nakaluwag, ibayad ka. Pag-pray natin, Lord, tulungan mo siya, umasenso siya, tulungan mo siya na magbago ang kanyang buhay, pagpalain mo, upang makabayad na sa akin. Mas maganda yung ganun, di ba? Hindi yung pakiramdaman, may utang. Tinitignan mo pa sa mata eh. Dapat magbanggaan yung mata namin. Ang tagal magbanggaan, ayaw tumingin ah. Kasi gusto mong daanin sa tingin. Bakit di mo kausapin? Diba? Hindi dadaanin mo sa parinig. Yung mga iba nga dyan, may utang, di nagbabayad eh. Nagpaparinig pa eh. Nagpaparinig pa, hindi ganun. Ang turo sa atin ng Panginoon, patawarin natin. Magugulat yun pag nilapitan mo, actually shock yan. O bakit? Baka sabihin ka, hindi magbabayad naman ako next week eh. Nakailang next week ka na. Puro next week ka, gawin mong months naman, next month. Para makaiba. Pero dito, bilang Kristiyano, bilang mananampalataya, dapat tayo ay magpatawad. Okay? Hindi naman natin madadala sa langit lahat yan. Malay mo, bless ni Lord. Dahil nakausap mo, magulat ka, bukas makalawag, inaabutan ka na. Ito na lang muna bayad ko, kahit paano mabawasan ko, ito 500. Kahit papaano. Kung paano, 50 lang. Glory to God, thank you pa rin kahit papaano. Meron pa rin espiritu ng pagbabayad. Hallelujah. Huwag nyo na lang suklian ng papakita nyo na galit kayo sa kanila o ang pangit eh. Dala-dala nyo tuloy. Magpapasok kayo sa trabaho, nakaganon yung mata nyo. Makasalubong mo yung katrabaho mo, ay, kumusta? Good morning. Lahat na nadamay. May kaaway ka lang sa labas, sa kapitbahay, may utang sa'yo, tapos pagpasok mo ng trabaho, lahat ng tao doon masaya, tapos ikaw nakaganyan. Sabihin sa'yo ng katrabaho, ano nangyari? Sis? Bakit? Ba't sa lubong ang kilay? Wala akong pakialam sa'yo. Uy, nadamay na yung katrabaho. Dinaway nga ni pati yung katrabaho. Hindi naman yung kaaway niya. Kaya mas maganda yung magaang. Kaya nga ako lagi pagpapasok sa trabaho, tinatanong ako, Pastor, kumusta? Okay, mabuti. Napakasaya, Lunes ngayon, trabaho na naman, hallelujah. Kaya nga si Darwin, yung aking katrabaho na isa katabi ko, lagi problemado yun. Pagod na ako, ayoko na. Uy, inakalapit kong ganun. It's all in the mind, okay? Isipin mo, maganda, nandito ka sa company, yung iba nag-a-apply pa lang, nakapila. Yung iba dumadaan, nakikita yung kumpanya natin, no, ICOR. Nangangarap na minsan, sana nandun ako, nakapagtrabaho. Andun ka na eh! Nakaupo ka na sa computer, nagtatrabaho ka. Tapos maghihintay ka na ng ilang araw, sahod na naman. Oh, hindi, marami naman company, mag-a-apply uli ako. Eh di yan ka na naman sa mga papeles. Ayan ka na naman sa pag-asikaso. Interview na naman. Yes. Tell me something about yourself. Myself, yun, nag-resign. Hirap ah.
Katulad ko, may tama ang baga ko sa paninigarilyo. Alam ng aking asawa, meron akong 7 spot sa aking baga. Ang hirap mag-apply dahil pag nag-apply ako, hindi pa sila settle sa isang x-ray. Eh, ang malupit yung pangalawang x-ray, sagot mo na yon out of your own pocket. Sabihin ko, hindi po sagot ng kumpanya, hindi, yung unang x-ray lang. Eh, magkano x-ray? 1.5? Hindi pa ako nagsisimula sa trabaho, na 1.5 ba na ako? Hindi pa ako sumisunod ko Hindi, out of your pocket yan. Walang refund. Kaya ang aking asawa, ayaw akong pag-resignin yan kahit saan ang trabaho. Tumatagal ako 3 years, 4 years. Kasi nga, pag, alam niya, pag nag-resign ako at nag-apply uli ako, ayan na naman tayo sa x-ray mo. Di ka pa nga nakakapagtrabaho, may papayanan naman tayong x-ray. Yung apical orthodontic x-ray pag ganun mailalim. Saka lang ako makakapasok. Kasi hindi ka pwede magsimula pag baksak ng medical. Pero glory to God, at ako ay tinuruan niya. At patuloy ako na sa I-Core, going 3 years ako. 3 years na ba? O going? 3 years na. More than 3 years na ba? Tagal na. Ikaw silang ano ka na sa company natin? 1 year. O yan, naka 1 year. Congrats! Congrats! Yung 1 year na yon, every pasok siguro na gusto ko na mag-resign. 1 year puro ko, hindi naman. Meron kasing ganun eh, every pasok. Ako mag-resign. Pero ang tagal nang nasa company. Oo, huwag ganun. Araw-araw na lang na ginawa ni Lord. Pagpasok mo doon, gusto na mag-resign. Hindi darating ang time, biglang yung sinasabi mo mangyayari. Nag-resign ka nga. Pag-resign mo ngayon, biglang, ay sana hindi pala ako nag-resign. Wala, no? So, lagi nating dalhin yung positive. Ang forgiveness kasi positive yan. Daigin natin ang positive, ang negative. May maraming negative yan paglabas mo sa labas ng simbahan na yan, pag uwi nyo. Punong-puno ng negative yan guys. Baka matabunan kayo. Pero alam mo panlaban? Positive. Mag-isip lang kayo ng positive. Kasama lang ko rin. Amen? Anong kasamaan? Ayan, so tayo lahat. 11:53. Sakto alas 12. So, mananalangin tayo. So, ang prayer hindi sa akin, na we pray to God. Lalapit kayo dito sa carpet. So, this carpet is, okay ba, lumapit na agad. Hindi. This carpet is a holy ground. Okay, sige, lapit. Siyempre, mga bata. Dito pa, usip pa kayo. Ayan. Ayan, tinaw, maliit na yung carpet natin. Kaya ko yung binili para sa panluhuran yan eh. Siguro mangyari, hopefully, next Sunday, okay na yung side natin. Hopefully, ay mapaayos natin yung side para lahat tayo nakakaluhod. Kaya ang ginawa yan, luhuran yan. So mga kabataan, mag-best friend na ba kayo? Mag-best friend na kayo? Ayan, mga mag-best friend. Ayan ha, bagong press nyo. Pipray natin muna yung mga kabataan. Okay, so bow our heads. Close your eyes. Oh, let's pray. Jesus, maraming salamat po sa biyaya, pagpapala, at pag-iingat kay Mama, kay Papa, kay Lola, Lolo, at sa mga tito-tita. Gawin mo po akong malusog, malakas, matalino sa school, maging magaling. Salamat. Amen. Harap kayo doon, harap. Pipray natin sila mama at papa, ha? Yung mama, papray natin. Ganun yung kamay, lagay yung kamay ganun. Pipray natin. Ayan, sabihin natin, Lord, I pray, si mama, ay palakasin mo. Bigyan mo ng good health at kalakasan sa isip, sa puso, sa pananampalataya. Pagpalain mo po ang aking mama ng maraming pera. In Jesus' name, Amen.
tayo, mag-pray tayo lahat mga adults. Pray tayo. Sabihin natin, Panginoong Isus, salamat po sa kapatawaran ng aming kasalanan. Sinasadya, hindi sinasadya, tago o hayag na kasalanan. Sabi mo, patawad po. Panginoong Isus, salamat po sa kapatawaran at kalinisan. Dahil sabi mo nga, sa iyong banal na salita, ikaw ay faithful and just to forgive and to cleanse us as white as snow. Simputi ng niebe, kami ay iyong nilinis. Salamat sa kapatawaran at kalinisan. Binubuksan ko po ang aking puso. Pumasok ka, Panginoong Isus. Ikaw ang maghari sa aking buhay. Sa desisyon na aking gagawin, ikaw ay mamuna. Ito, may nilakasan nyo ha. Sa pangalan ni Jesus, aking pinipigilan ang gawa ng Diablo Satanas ay walang kapangyarihan sa aking buhay, sa aking pamilya. Ako ay anak ng Diyos, may buhay na walang hanggan. In Jesus' name, amen and amen. Okay, palakpakan natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Lord, sa lahat ng aming prayer, cover this prayer with your most precious blood. Ito'y mangyari maganap sapagkat sabi mo nga, isa, dalawa, nagkaisa sa iyong pangalan, iyong ibibigay, Lord God. Ano man laman ng aming puso't isipan ay iyong ibibigay ang desire of our heart. Salamat, Panginoon, sa lahat ng bagay na ito sa araw ng linggo ay madala namin sa buong linggo. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday hanggang Saturday at bagong linggo ulit. Salamat. We praise you, we glorify you. In Jesus' name, everybody shout! Amen! Okay, tapos na po. Mag-picture tayo. Ayan, picture tayo. Saan tayo picture? Picture tayo lahat. Picture. Doon sa harap. O sige, punta tayo lahat sa harap. Picture tayo, picture. O, dali. Dito pa, dito. Dito sa likod, dali. Yung mga bata sa harap. Dito, dito ka. Atras pa. Atras. Dito, dali. Atras, hindi ba? Atras. Gawin ko naman. Uy, huwag kayong kusog delay. Doon, pasok. Yan, pasok. Ma, dito ka sa gitna mo. Ito timer ko ha. May timer. 10 seconds, okay? 10 seconds, okay? 10 seconds ha. Wala tayong naiwan. Lahat na nandito. Wala. Okay. 1. 10 seconds.